morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is November 1 na 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa My Everlasting Street, San Martin Del Monte, Bulacan. Jose Del Monte, Bulacan. At dadalhin po natin sa may Nidas Tour, sa may Benjamin Tree Community Housing, Santo Cristo, San Jose del Monte, Quezon, Del Monte, Bulacan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Paano kaya natin? Ayan. At makinig tayo muna ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay pupunta doon sa ating pick-up area. Na walang tao. Yung 911 ma'am, gumagana pa, no? Ano ba ako, continuous pa rin yung response? Yes po, ang 911 po ay gumagana, hindi lamang po para sa police assistance. Nandiyan din po yung pwede niyo po silang tawagan sa kailangan niyo po ng assistance ng Bureau of Fire at saka po ng ambulance. Alright. Medyo
Major, maraming salamat po. Mag-iingat po. Maraming salamat din po. Yan po si Inspector Hazel Aquino, ang tagapagsalita po ng National Capital Region at Police Office o NCRPO. Ayan po narinig po natin, naka-full alert yung PNP para iyakin ligtas, maayos at kaya po yung pagsalita ng National Qualified. Sinasabi nga po ni aking PNP Chief Lieutenant General Jose Valencio Nartanes Jr. Na libo-libo pulis yung nakalimutan sa mga sementeryo, sa terminal, simbahan, at kalsada para nga po yung video asilo, gabayan yung at protektahan po yung publiko, lalo na po ngayong dagsay mga tao sa iba't ibang sementeryo, at syempre yung coordinasyon nila sa mga pamahalaan, transport agencies at volunteer groups. At yung PNP po PNP bukas po 24/7 yung mga police assistance desk para tutulong po sa inyong mga pangailangan. At syempre nabanggit din po ni Asilo kanina, dati na rin po sa direktiba ni acting PNP Chief Nartanes lang maging disiplinado, alerto, at syempre po ayaw rin po mismo makipagtulungan para maging mapayapa at ligtas yung ating pagpunta ng undang 2025. Bukas November 2, kapamilya, ano po sa tansya sa mga sementeryo, iba't ibang sementeryo sa buong bansa, for sure yung ating mga kababayan, yung ina po dito sa Metro Manila. Direct na pakikipag-usap sa mga constituents at the household level, sila po din dapat ang nagtuturo sa mga bawat bahay na maghiwalay ng basura sa 4 na uri. Hindi po 2, 3, 4 na uri po ng basura. Ang dapat po ay pinag-iwalay at household level. Kaya nga tama po kayo, bakit gano'n na ang tagal-tagal na ng batas, pero naman dapat magtapunan ng basurahan, pero bakit gano'n po yung ugali ng tao? Siguro nga ho ay it's about time na dahil naman po may penalty ito, dapat po ay talagang bigyan na ng isang matinding penalty o multa ang mga tao na lalabas dito. Do you recommend sa government, ma'am, na kumbaga mag-take yung batas na yan, kumbaga para matakot man lang yung mga Pilipino hindi marunong magtapos ng basura o magtaasan man lang yung penalty? Oo. At ngayon po, ngayon po ay nire-revise po yung IRR, yung po implementing rules and regulation po ng batas na ito. Kasi po, pag kayo po ay nagtapon, pag usually po ay sa mga munisipyo, ang penalty po niyan ay kalimitan ay hanggang 1,000. Sa mga siyudad ay 2,000. Ngayon po, tinitingnan po nila after 25 years, pwede po sanang itaasan para po ang mga tao ay matuto pong sumunod. Yun po yun ngayon na pinag-aaralan po na ngayon na i-revise po yung penalty. Kung sa mga cemetery po, sa mga monitoring po natin, sa mga naglang taon na yung cemetery, yung laging problema yung tampak na basura. Ang nakita po namin ay, isa po ay doon po sa Pagbat. Isa po yun. Isa po yan. Kasi malalaman ko po, ngayon po pag nagsasabit po yung mga kasama namin na ng mga pictures ngayon Pero usually po yan, yung pong Pagbat ay, yan po nakikita namin na talaga po at talagang napakaraming basura. Titingnan po natin ngayon kung may pagbabago. Pero sa amin pong pagmamonitor, isa po yan sa lagi pong maraming basura, yung Pagbat. Dahil bukas pa November 2, may mga pupunta pa rin po sa mga cemeteryo. Ano po ba yung mga dapat kumbaga bawat lalim sa cemeteryo? Yung layunin naman nilang mapanatili yung malinis na kapaligiran. Ang nire-recommend, meron po kasi kaming tinatawag na cemetery etiquette o cemetery etiquette na kung tawagin po namin. Usually po, para po tayo ay makasunod na ang isa po kasi sa sinasabi ng RA 9003 ay yung pagbabawas ng basura. Yung inyo pong mag-generate na basura, dapat konti lang. At
paano po natin maiiwasan yan kung tayo po pupunta sa cemetery? Dapat po kasi ang lagayan natin ng mga pagkain ay ano po namin, pack white. Ano po yung ibig sabihin ng pack white sa mga pagkain? Dapat po yung lalagyan po natin ng ating food ay doon sa mga reusable na lalagyan. Para po, ito po, pag-uwi natin, huhugasan po natin yung tunay na pinggan, kutsara, tinidor, baso. Kung wala tayong halos malinis ang basura. Pangalawa, nire-recommend din po namin na huwag tayong magdala ng pagkain sobra-sobra na pwede po lalo ko ngayon, napakainit. Kung halimbawa kung magdadala tayo ng mga pagkain, yun lang pong sapat na kaya natin maubos para po yung pong sinasabi namin na zero waste na walang aksayang pabubuhay ay mangyari sila. Pangalawa po, sa punto na yung pong magdala po tayo ng ating sariling lalagyan ng tubig. Maglagay po tayo sa mga water jug. Okay na po sa mga water jug. Sa pinagmumula ng maraming basura ay yung sa mga bottled water. Kaya yan po yun. Tapos po, hanggang maaari po yung bulaklak ng ating iaalay. Mas maganda po kasi yung bulk ng basura po yung kasi yung bulaklak. Ang amin po suggestion sana ay yung buhay na halaman. Buhay na halaman na may bulaklak. So kaya po ay mga cut flower kung talaga po. Bawal po sana yung mga bulaklak na plastic. Kasi isa po yan sa pinagmumulan ng napakaraming basura. At kapag po plastic, alam naman po natin na hindi naman po yan nabubulok. Kagaya ng mga cut flower o mga halamang buhay. Yan po yun. Tapos po, i-recommend din po namin para maano po natin yung kalinisan ay huwag naman po magpumihi kung saan-saan. Pumunta po tayo sa mga CR. Kasi yung pong kapaligiran ay talagang dapat may manatiling malinis ang hangin, ang lupa, ang tubig. Kaya kailangan po ito ay yung pong pumihi tayo sa tamang lugar. Doon sa taas? Hindi po, diretso. Huwag po sana natin huwag po tayong manigarilyo o mag-bake. Bawal yan. Pero dito, Layo din. Kung mga nanay na buntis, ay nakakaawa naman po kapag po tayo ay hindi sumunod sa mga patakaran po ng mga cemetery. Ganyan po ang ilan sa mga nais po sana natin na para tayo mapanatili nating malinis o hindi yung Wala ba kayong dalang payong eh? Ha? Hindi pumunta doon. May Wala kayong dalang payong? payong? Mayroon ako sa bag. Hindi, wala kayong naiwan doon na payong. Wala. Kayo ba? Wala, kayo tinatanong ko eh. Kaya siguro pinadaan sa taas. Konti lang yan. Ha? Konti lang yan. Mapunta lang yan sa may ano. Cemetery lang yun eh, konti lang. Pakalayo yun dun sa kabila. Ano yung mga bawal, ano yung mga dapat. Sobrang layo. Meron po dito. At alam ko po doon sa Manila North Cemetery, meron din po sa may gate. Nakita ko po yan naabasa ko yun meron po sila doon mga panawagan na hindi dapat ganyan. At maganda po sana yan, yung mga cemetery po kasi na kagaya last year sa amin pong mga na-monitor, meron po talagang mga cementeryo na mayroon po talagang bukod sa Yun nakatakpo yung mga pinto. kung ito ay nabubulok, kung ito ay recyclable, kung ito ay residual, kung ito ay special waste, bukod po doon, may mga nakalagay po sa kanila na mag-ulay ng basura. Hindi ba dahil sa tamang lalagyan? May mga ganun po talaga last year. Ngayon po siguro po, isa po yan sa magandang palatandaan na para po patuloy natin maturuan yung mga tao na mag-ulay through these mga signages na ito. Saan po ng eco waste coalition? Paano
po tayo ng ipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para po sa mga ayos na meron po sa mga pagkatapo ng basura. Kami po sa Eco Waste Coalition ay meron po kami zero waste modeling sa mga barangay, sa mga schools. So, kami po nakikipag-partner sa mga LGUs para sila po ay matulungan upang matutunan po ng mga barangay, yung mga bahay, yung mga household po within sa barangay, ay matutunan nila kung paano ba mag-zero waste o magkaroon ng walang aksayang pamumuhay. At kasama po dito yung pagtuturo, yung bibigyan sila ng mga seminar, magdedemo po paano magsulat ng basura, magkakaroon po ng scheduling ang collection ng basura. Ito po ang isa sa ginagawa po na Eco Waste Coalition. Opo, ma'am, siguro panghuli na lang po, what's the number 2? Baka may last week na para lang po tayo sa mga nagsisigil na noon. Para po pag kumbaga malinis pa rin, iiwan natin sa seryo malinis. Kasi kawawa naman po yung mga taga-sigil natin dun eh. So, okay po ba? Panawagan po namin sa lahat na pupunta pa sa cemeteryo bukas, no? Naway alalahanin natin ang ating mga mahal na yumao sa pamamagitan ng pusong pananalangin ng buong pamilya kasama ang ating pagmamahal sa environment. Kasi po, yung hindi natin pagkakalan ay respeto sa ating mga mahal na yumao. At sana ito po tumimo sa ating mga puso na kaya tayo dumadalaw sa kanilang mga puntod ay upang sila ay alayan ng panalangin, alayan ng bulaklak, kasama ang taus-pusong respeto, no? Na huwag tayo natin gawing papurahan ang mga sementeryo. Dahil ang pagmamahal natin sa ating mga mahal na yumao ay isang magandang tradisyon at kultura nating mga Pilipino. Yun lamang po, maraming salamat. Ayan, ma'am, napakalimutan, napakaganda po. Ma'am Ochi, maraming salamat po. Maraming salamat din po. God. Yan po si Ma'am Ochi Tolentino, ang zero waste campaigner po ng Eco Waste Coalition. Napakaganda po na sinabi. Kayo po nakikinig, nanonood. Ay dapat po yung basura sa tamang pangalahan. Kasi pa rin po, no? Para po tayo sa tungkol naman sa diwa at kaalagaan ng mundo. Ayan, so sabi nila si Father John Siliano, Executive Secretary po ng DPCC Commission on Public Affairs. Father, magandang gabi po. Hello, magandang gabi po. Father, siguro, ano po ba yung paalala ng ating sa mga Katoliko pagtunay na diwa ng pagkulitas ng mundo? Ang mga yumao ay hindi naman yan dissociated sa atin. Ang mga yumao, kahit wala na sila sa piling natin, ay kapiling pa rin naman natin ni Espiritu. Doon siya? Isa Dito, sa mga dito. nagbubuklod sa atin, Sa kabilang ano? Hindi pa tayo, nakikibaka, pero sila ando doon na sa kanilang kinalalagyan, ayon pa sa rasal. Kaya tayo ay hindi kaya na maglalay ng mga panalangin para sa kanila. Pero dalawang bagay, yung pray for the dead, pray to the dead. Ba't nakapula? Eh, wala na akong ka-traffic. Loko talaga. Wala na akong ka-traffic. Nakapula siya eh. Hinihingi natin yung kanilang tulong. Pinagsa-sightseeing ka po nila. Kay ano yan, naka-waste? O ano? Si Grab. Kay Grab? Oo, kay Grab. Yan, no? Hindi siya naka, ano, no? Nagluluko. Pinapalayo ka. Doon yan eh, yung unang likod. Yung unang kanan. Cemetery yun doon. Sobrang traffic talaga doon. Daming tao. Din. Na hindi ito social gathering, pagpunta sa cemeteryo, parang reunion, parang happy holidays, diba? Ito naman talaga ay pagbibigay natin ng pagkilala sa mga yumao, pag-aari
mag-aalay ng panalangin sa kanila, titirik ng kandila, at siyempre yung kumbaga upuan natin doon nakasentro sa pag-iinloob natin sa Diyos na sana nga ay makamtan ng mga yumao ang katulad niya na buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, tayo din ang mga dito ay may meron din matutunan sa mga naging karanasan ng mga nauna na sa atin. At yung mga ito, maalala natin, siyempre panatilihin natin ang kapayapaan. Kasi minsan alam dito, nagkakaroon ng kagulungan Ang dami ng mga nangyari sa lahat na kagulungan at nawawala yung patience ng tao, ang traffic, halimbawa. Tapos ay ang dami pang mga annoying, kumbaga ay undercounters, ay yung patience mahalaga. Pero ano po yung mensahe tungkol sa mga Pilipino sa pagkakabayan natin? Kaya po ang nagturo yung pagkikita sa seryo. Yun na yung pinagin ko sa iyo kanina bago po pa magsagutin ulit yan na hindi nga ito social interaction, hindi ito religion, kundi ang focus talaga panatilihin yung solemnity, mag-focus sa pagpapanatili ng solemnity ng pagpunita sa araw ng mga yumao. At kapag pinupunita naman natin ang araw ng mga yumao, ang focus naman siyempre dito ay kung paano nga natin pinupunta ang tulong ng Diyos at pagsalog sa kanila para talaga makasigurado sila, pwede nilang puntahan yung mga website ng kanilang mga parokya kasi kaya dahil para doon lalabas natin yung mga dasal na pwede nilang gawin kahit na nasa bahay sila. Pero last question lang po, Father, baka po ba't paalala yung mga puntahan, sa mga bisita po, siyempre tungkol sa disiplina, respeto, at siyempre po ngayong ugas yung tungkol po sa pagkikita, panalangin. Ang kagandahan ng pagkikita ngayon sa mga sementeryo, tayo na mga pumupunta doon sa taga-alay ng panalangin ay meron nakakuha general indulgence. Pero yung general indulgence kayo na ini-apply yun sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ano ba yung indulgence? Ito yung pagtatanggal o pag-aalis ng parusa na nakukuha natin dahil sa nagawa natin mga kasalanan. So yung mga kaluluwa sa purgatorio, kaya nga sila nasa purgatorio kasi pinupurify, pinupurga yung kanilang kaluluwa. Ngayon kapag nakakuha tayo ng indulgence, ina-apply yan sa mga nasa purgatorio, baka sakali na dahil sa indulgence na yun, ay magtuluyan na sila na makarating sa area ng Diyos sa langit na tawagin natin. So kaya yung pagpunta sa cemetery, yun ang hindi socialization, hindi social gathering, kundi para makatanggap din tayo ng general indulgence na ina-apply natin para sa mga yumao. So significant pala yung pagpunta natin sa cemetery at mag-aaral para sa mga yumao. Father, maraming salamat sa inyong oras. Mag-ingat po kayo. Salamat din po. Yan po si Father Jerome Siliano, Executive Secretary po ng City Commission on Public Affairs. 7:57 ng gabi. Ay bago po tayo magtapos, batiin ko lang po ng happy birthday. Yung ating kababayan po na si Wendy Mabutay Ayapuapi from Eagle, Georgia, USA. Magandang po at siyempre kasama nila po ng isigit na noon yung kanyang anak na si Ate. So mag-ingat po kayo dyan nagpapasa. At siyempre, yung pinaka-lupin ko pong kaibigan at po sa matalik kong kaibigan dyan po sa Santa Margarita Samar. Isa po sa kumbaga pinaka-famous, pinaka-sikat na aking kaibigan si Iwad, si Edward Herrera. Magandang evening, happy birthday, Iwad.
Ingat kayo lagi. At siyempre, yung aking nanay na nakikinig, si Lorraine Duran, at si Nanay Linda Ram, si Tatay Johnny Ram, na nanonood ngayon sa teleradyo. Good evening. Kay Tita Nona Damian, siyempre, kay Louis Pasco, may good po ha. Kay Manang Epa, magandang good po. Kay Mapon, at siyempre kay Lady Jens, magandang evening din po. At magandang evening kay Tita Lina Ho. Good evening po sa lahat ng mga nakinig, nanood sa Story Outlook. Simula po kami ng alas 6 ng gabi. Kasunod na po. Paano ha? Happy weekend. Ito pa pala. Happy birthday. Kalimutan ito eh. Happy birthday kina Maria Cruz Morate. Kay Wenzel Basyon. Happy birthday. Kay Maria Rosario Berhel. Yung mga babago ni Anton ha. Happy birthday lahat. Mag-ingat po kayo. Ngayong hanggang sa mga uuwi po mula probinsya, pabalik sa Metro Manila. At siyempre po sa mga uuwi galing ng cemeteryo, mag-ingat po tayong lahat. O paano? Babay na. Happy weekend. Susunod na po ang Pilipina. Kitakutan. Halloween special. Kasama po si Ida Darcy. Hi. Ito po ang Story Outlook. Magandang gabi po. Ako po si Radio Patrol Ibras. Magandang gabi. Mag-ingat po kayo lahat. Makinig na sa ating bukas. Ngayon, ilalaman. Story Outlook. Oras, 8 o'clock. Sa loob ng higit 4 na buwan, ramdam na ramdam namin ang inyong suporta at pagmamahal dahil isa na ang DCMM Radio Patrol sa ikwento sa mga nangungunang AM radio station sa Mega Manila ayon sa third quarter Kantar Media Radio Study. Number 3 na po tayo ng kapamilya ng DCMM Radio Patrol 6 at sa imprenta at DCMM Teleradyo sa pagkakatiwalaan at mapapaniwalaan at ang inyong programang View Kita, numero 1 sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at serbisyong sigurado. Maraming salamat sa pamilya at sa serbisyo. Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan at ang bigyang liwanag at mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin. Ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DCMM. Madalim. Inhale. And Dito po na po. Pala. habang patuloy na pagmamalalim, visualize ninyo ang pagsisimula ng ibabaw.
magsalubong ang dalawa dito. Hindi kaya. Parilan lang talaga dito. Baka isa yan sa tinipid. Tagal na rin kasi yan eh. Kala kasi nila hindi dami tao dito. Konti lang talaga tao dati dito. Dapat i-repair na nila. No? Relocation kasi ito eh. Pag nabagong bagsak dyan, mga isang buwan lang, babalik ulit ng Manila. May benta na nila. Pero parang magandang lugar eh, di ba? Ito. Na-develop na eh. Oo, ganun. Dati wala yan lahat. Talaiban yan, nakatakot niya pumasok dito pagka buk ka dito. Magdadalawang isip ko, okay, pick up ko. Sabagay, wala pa namang grab ng tanong. Layo na talaga ng narating ng panahon. Yung EDSA nga dati nung unang salta ko din sa Manila, ang luwag yan 1995 yata yun, 96. Ang luwag. Ngayon, grabe. I mean, sa maluwag na yung hindi gaano marami sasakyan. Ngayon, grabe. Siksikan. Siksikan na. Hindi lahat ng madilim na panahon ay madaling magpagkat. Minsan kailangan ng harapin ng takot, kalungkutan, at kadiliman ng halos ilahing kakasma. Tandaan mo na ang mga pinakamadilim na panahon ay hindi katapusan ng kahinaan. Ito ang daan nila sa proseso ng lakbay. Ang tunay na liwanag ay hindi lamang nasisimpan sa dali ng paglaban sa kadiliman. Dito po tayo. Patuloy at magliwanag sa gitna ng dilim. Ito ay paalala ng iyong pangarap at lakas ay mas malaki kaysa sa anumang misyon na pagdadaan. Mga nai-relocate yung mga tao dito. At hindi mo alam kung paano ka Mga taga Maynila rin mga nandito eh. Caloocan, dyan Malabon, Nabotas, Tondo dito banda. Kung ganitong relocation, dapat inuuna din nila yung bawang school, Mga nauna naman. Tayo kanan tayo. school, hospital, tindahan, pinaka-importante pangangailangan. Ang mahirap dito kasi trabaho. Yun lang talaga. Kaya yung iba talaga, Totoo yun. umaano ulit sila ng Manila. Oo, kasi andun talaga trabaho eh. Tulad ko rin naman. Makikipagsiksikan din ba ako doon kung may trabaho sa probinsya? Kaya dito na lang. Diba? Kasi, Puro mo na lang. Ito siya. Para atras na lang siya. Dito na lang muna para sige. masyado. Doon din ang balik ko. No? Apa, puro kaliwa lang din. Eh, may progress siya ito. Ay, hindi. Doon siya. Bilisan lang. Okay na, me? Thank you pa. Okay po. Salamat po. God bless po. Ate. Uy, Ayun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Dito ako sa Bulacan, dito ako tumanggap na ako ng booking dito. May natid ako dito, lugi kung hindi ako tatanggap ng booking. Ayan, paalam po.